dala. Yun na lang kalsada. At sapat na higit pa ang biyaya na nagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya bakit ka mababalisa? Amen! Nangangamba sa mawalan pagpapala mo'y nabiglaan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y sa katubos. Di mapipigil sa panawin pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batas. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa batas. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahigit pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sapat na ang Panginoon sa ating mga buhay. Sa kawalan pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa panawin pagkat ikaw ay mabuti. Wala kang mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batas. At higit pa ang biyaya mo. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batas. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa batas. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hayaan niyo po akong basahin. Awit 23, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahidlay niya ako sa hindi ng pasbukan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatubayan niya sa tamang daan. Purihin ang Panginoon dahil sa pangako at sa walang hanggang kapayapaan. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa banda. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umapaw sa batas. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahilig pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa batas.
ka, kapatid. Panginoon. Ang pangako mo sa amin, ang aming pinanghahawakan. Kaya naman, bakit kami mababalisa? Bakit kami matatakot? Wala kahit ano, kahit sino ang kayang magpuksa ng kaligayahang nararamdaman namin, ang kapayapaan, ang kasiguraduhan. Kaya Panginoon, hayaan mo kami sa pagkanta ng mga awitin na nagpapaalala muli sa amin na sa piling mo, Panginoon, walang bagyo na darating. Sa piling mo, Panginoon, kasiguraduhay ay kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyo na tunay na nagmahal.
Purihin ka, sambahin ka sa pagpapanatili mo ng kapahingahan at kagalakan. Lahat ng ito, Panginoon, binabalik namin sa iyo na ipapuri ka sa salamat. Ang daming sa'yo na, Jesus. Amen. Salamat, Panginoon. Hindi mo iniwan ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil ang assurance na meron kaming kagalakan, kapayapaan, ay aming natanggap dahil sa iyo, Panginoon. Sa mga sinabi mo sa amin, aming panghahawakan ito nang makita ng iba kung gaano kaligaya ang iyong mga anak sa piling mo. Panginoon, kung ano man po ang sasabihin mo sa pamamagitan ng aming speaker, the Holy Spirit may be with him, Panginoon, to guide him, Panginoon. And may the Holy Spirit be with us, Panginoon, para turuan kami, maging bukas ang aming puso't isipan na maunawaan ang sasabihin mo sa aming Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa aming service. Ikaw na po ang bahala sa aming internet connection. Ikaw na po ang bahala, Panginoon, sa lahat ng pwede mong gamitin mga tao na hahawakan o hindi nahahawakan. Panginoon, victory is ours because of you, Panginoon. And alam namin na hindi kami mababalisa, Panginoon. Dahil alam namin, nandito man sa simbahan o ang mga kapatid namin na nanonood through online, alam namin, Panginoon, na gagabayan mo sila at gagabayan mo rin kami, Panginoon. Turuan mo kami, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan at sa lahat ng iyong patuloy na pagre-remind at pagtutulong sa amin. Bless us, O Lord, and everything we ask in your mighty name, in Jesus' name. Amen. Morning po sa ating lahat. Morning po sa ating lahat.
Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Tayo po ay magdili-dili. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama, purihin ka, Panginoon, o purihin ka, Banal na Espiritu. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasiyasat. Ano man po, Panginoon, yung mga karumihan na nakikita mo po sa aming mga puso at isipan, patawarin mo po kami, O Lord God, at pakalinisin po kami ng iyong banal na dugo. Sa umagang ito, Panginoon, lubos ang aming pong pasasalamat sapagkat iningatan mo po kami sa mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan at mga taon, Panginoon. At salamat po, O Lord God, sapagkat sa umagang ito, muli ay idinako mo po kami sa iyong bahay-sambahan. Sa aming pagsamba, Panginoon, hinihiling po namin ang pangunguna na iyong banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ay manaranasan po nawa ng bawat isa, Panginoon. Gayon din po, O Lord God, ang iyong anak na gagamitin ngayong umagang ito na siyang magdadala ng iyong mensahe. Pangunahan mo po siya, O Lord God, at bigyan mo po siya ng karunungang tanging nagmumula sa iyo, O Lord God. At nawa sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang aming mapapurihan, ikaw ang aming maparangalan, O Lord God. At ikiling mo po, Panginoon, ang aming mga pakinig. At makikinig po ang iyong mga lingkod. Ituon mo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan sa iyong mensahe na aming pakikinggan ngayong araw na ito at pagpalain mo po ito sa iyong mga puso, O Lord God. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat mo.
pagbasang tugunan. Ang Panginoon ay kanlungan. Sa Panginoon ay nanganganlong ako. Anong inyong sinasabi sa aking kaluluwa? Tumakas ka na gaya ng isang ibon sa iyong bundok. Kung ang mga patibayan ay masira, anong magagawa ng matuwid? Ang Panginoon ay nasa kanyang balaan na templo. Ang Panginoon ang kanyang lutuan ay nasa langit. Ang kanyang mga mata ay nagmamalas, ang kanyang mga talukap mata ay nagmamasid sa mga anak ng mga tao. Sinusuko ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama ang hinihiling ng pagdaraas ay pinapukutan ng kanyang halo. Sa masama ay magpapaulan ng mga silo, apoy, asupre at nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro. Tayo pong lahat, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang katwiran, mamasdan ng matuwid ang kanyang mukha. Dalangin pastoral. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan at taglay ng bawat sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang linggong pag-iingat na ginawa mo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat malaya po kami nakasasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang pagtitipong ito ay banal sa iyong banal na harapan. Karapat-dapat na itaas ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kami, Panginoon, ay sama-samang lumalapit sa iyong banal na harapan na anumang uri ng mga kasalanan na isip, na salita o nagawa ng sinuman, kami po ay sama-sama humingi ng kapatawaran sa iyong banal na harapan. Marapating magkakilang Diyos na walang anumang hadlang sa aming ginagawang pagsamba sa iyo. Mula sa mga papuring awit, mula sa mga salita mo, maging sa aming sama-samang pananalangin mo. Pati na po ang pakikinig ng mga salita, maging ang aming mga paghandog. Lahat na ito, Panginoon, ay magbigay ng kaluguran sa iyong banal na harapan. At ang aming mga buhay naman ay maging pagpapala sa mga taong nakakilala sa amin, hindi lamang sa loob ng bahay-sambahan, kundi maging mga taong kapaligid sa amin, nakakakita, nakakarinig ng aming mga pag-uusap. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iglesia ito ay patuloy na binibiyayaan mo ng kanyang kasiglahan. Kasiglahan upang maging modelo ng iglesia sa buong kalaganapan. Lalo pat ikaw, Panginoon, ang itinataas sa aming mga. Salamat sa mga misyon ng iglesia. Mula, Panginoon, sa Santo Tomas ng Batangas, St. Joseph ng San Pedro at hindi ng Villarosa, kasama, Panginoon, ang Panlubang, ang Mahada, ang Palo Alto, ang mga manggagawa mula sa Pastor Raul, sa aming Pastor Bonsing, Pastor Abel, sa aming kamanggawang Pastor Galo, Pastor June, Pastor Perido, Panginoon. Bawat isa sa aming Panginoon na aming mga predikador, mga bumubuo ng lupong pamunuan ng iglesia ito. Ang kanyang mga lingkod na ginagamit sa larangan ng pagtuturo, pagdisipulo, gayon din sa mga pagdadalaw, maging sa pagbigay ng kalakasan espiritual
sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon, sa pamagitan ng mga online na service, mga Bible study, discipleship, maging face-to-face, Panginoon. Ang lahat na ito, Panginoon, ay kinikilala po namin na isang kaparaanan upang maihayag ang iyong kabutihan sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat lagi po namin nagdama ang iyong kabutihan. Naranasan ang iyong mga pagpapala na higit sa aming pangailangan na iyong tinutugon. At ang aming buhay ay ginagamit mong daloy ng pagpapala para sa aming kapwa. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, kahit yung nakaplano na magkaroon ng curfew sa buong NCR, simula bukas, Panginoon, hindi ito maka-apekto sa aming buhay pananampalataya. Sa halip ay lalo pang sumigla ang pananampalataya ng iyong mga anak at lalo na ang aming misyon, ang mission team, Panginoon, patuloy na gamitin mong may kalakasan sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Ang aming Christian education, Panginoon, na kung saan patuloy na ginagamit mong mabisang kaparaanan upang marami pa ang mga kapatiran na may kayak na mag-aaral ng salita. Maging ito ay sa mga online na Sunday School o face-to-face, maging ito ay sa mga iba pa mga aralin na nagagamit sa aming mga pagdisipulo, maging sa aming mga Bible study na sa mga tahanan. Lahat na ito, Panginoon, ay alam po namin na sinangkapan mo ng iyong kapangyarihan. Kaya nga po kami umaasa na ang mga gawain, mga magagawa na ginagamit mo ay patuloy na makapaglingkod ng mayroong katapatan para sa iyong kapurihan. Bawat bahagi po ng gawain namin sa buong maghapon, ng gabi, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Ang lalaki titindig mo sa aming kalagitnaan, kubli mo sa iyong banal na krus. Ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. At maasa kami, Panginoon, tunay nga po, ang araw na ito ay araw dapat na itaas ka namin sa lahat ng pagkakataon at ang aming buhay ay magliwanag sa aming kapaligiran. Ang aming Pangulo, Panginoon, sa iyo pa rin namin pinakatiwala. Mga desisyon na ginagawa, maging ayon sa iyong banal na kalooban, maging sa Senado, sa Kongreso, maging ang aming justice system, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng patuloy na pagpapasakop sa iyong banal na kalooban, sapagkat ang Biblia ang kanilang ginagawang batayan sa kanilang pagsumpa, sa kanilang mga tungkulin. Ito na, Panginoon, ay maisabuhay mula sa aming Chief Justice hanggang sa kanyang mga kasamahan, maging sa mga artisi, Panginoon, at iba pa mga sangay ng justice system ng buong bansang ito. Maasa kami, Panginoon, pati po mga barangay chairman, ang mga kagawan, ang mga health workers, Panginoon, patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo gamitin sa kanilang mga paglilingkod sa aming kababayan. So ngayong umaga, Panginoon, alam ko namin na pinakinggan mo ay mga panalangin. Kaya kami nagpapasalamat. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil pangalan na ang Panginoon. Amen. Amen. Pagbasa ng teksto. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Mateo, Kabanatang 6. Mateo 6, babasahin ko lang po ang tatlong talata, talatang 25, 28 at 34. Mateo 6, 25, 28 at 34. At kung sinasabi na ba ng kasulatan, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Kaya't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit.
talatang 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita sa umaga po ito. Ang katotohanan, basbasan mo, tulad sa tinapay ng mata mo, lasang malayang buhat sa'yo, ang kapayapa ay kakamtin mo. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Pakinggan po natin ang papuring awit mula sa mga koro. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Sweet, sweet sound. Sweet, sweet sound. Sweet, sweet sound. Oh Lord. Sweet, Lord, I wanna be a sweet sound. Sweet sound. Oh, I love you. Sweet, sweet sound. Sweet, sweet sound. Sweet, sweet sound. Oh Lord. Oh Lord, I wanna be a sweet sound, sweet sound in your ear.
kanina po hiningi na natin pagdugot yung mga dapat ipakilala. Wala pa akong kopya. Kayo pa man, dahil matagal ko na rin pong kasama ang ating pastor na tagapagsalita, siguro mga 4 na bagay lamang nais kong pakilala sa kanya. Una po, isa po siyang kamanggagawa natin, isang presbitero ng Iglesia ng Yemilip. Dati po siyang ministro ng Edukasyong Kristiyana. Hanggang ngayon, siya pa rin naman dahil hindi pa sila nagtaturnover ang bago. Siya po ay ang asawa po niya, isa rin diakonisa, Jack Pede Luna Lopez. Hindi ko makakalimutan ang kanyang mga anak. Pakilala niya sa akin, Pastor, madaling tandaan. 4 Si Jan, si Jen, si Jean, si John. Bakit 4 lang? Kasi siya yung June. At siya rin po ang founding director at CEO ng isang children ministry na kung tawagin ay Children We Bless, na matagal-tagal na rin po niyang pinangunahan. So para po sa aking kagalakan ng Bayanan Yemilip Church na maging tagapagsalita ang kanyang lingkod, ang Reverendo Oscar Jun Lopez. Siya po ang pakatuloy. Magandang umaga po sa ating lahat. Paintulutan niyo pong alisin ko po yung aking face mask. Okay lang po. Para mas malinaw po yung aking pagkasalita. At the same time, makita niyo yung aking mukha. And purihin ng Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon po na ang inyong lingkod ay makatayo muli sa inyong harapan. I believe 2019 po ay nakapagsalita ako dito during the exchange pulpit po ng ating distrito. Kaya salamat sa Panginoon. Kahit pandemya, kahit wala exchange pulpit, ay nandito pa ako sa harapan ninyo. Salamat po sa ating pastor na tsuhin po ng Jack Phoebe dahil ang tita Cora po ay pinsang buo sa both sides po ng aking biyan ng lalaki. Kaya tsuhin po ni Jack Phoebe si tita Cora po. Kaya malapit po sila sa amin bilang kamag-anak at kamag-agawa po. Kaya po rin natin Panginoon. Salamat po sa pastor sa pagkakataon na makapaglingkod po sa pulpito po ng Bayanan Yemilip Church. Salamat din sa Panginoon sa mga kapatid natin na nakakasama po natin sa paglilingkod. Purihin ng Panginoon. Hayaan yung hindi i-announce kundi pasalamatan mga kapatid natin na mula nung magsimula po ang pandemya, March 18 ay nagsimula po kami ng tinatawag na live chat. At ito po ay nagsimula sa mga padalawa-dalawang tao. Sa biyaya ng Panginoon ngayon po ay umabot na ng more than 100 na dumadalo from different churches here and abroad po. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa new normal na panahon ngayon ay nagbukas ang Diyos ng panibagong ministeryo sa ating sa inyong lingkod. At yung December 16 naman, simulan po natin yung dulang na daily devotional naman po yung every morning. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga kapatid natin na kasama natin sa dulang at sa live chat. Salamat po dahil with your presence po ay nagpapatuloy po ang ating pong gawain online. At purihin Panginoon dahil nagkaroon tayo ng fellowship of believers, mga Yemilip at iba pa mga churches po. Actually, may kasama po tayo doon ng mga hindi talaga Kristiyano at nakakilala sa Panginoon through that online ministry. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang ating pong paksa ng Yemilip noong nakaraang anibersaryo, if we are aware, ay renewed mission in the new normal. Renewed mission in the new normal. Yan po ay pinaksa natin ibig po noong nakaraang anibersaryo. Hindi ko po papaksayin ito dahil ito yung paksa ng kabuuan. Pero ngayon po ba na ito, ang ating pong theme ay ito, Reshaping Ministries in the New Normal. Pagbabago ng mga ministeryo sa bagong normal.
Talagang nagbago po ministeryo ngayon, tama po ba? Ngayon no, pag nag-church po tayo ngayon, para tayong mga astronaut. Meron tayong mga face mask, face shield. Iba po ang ministeryo ngayon. Marami ang online ministries. Iba ho talaga, iba talaga. Even sa mga bata, iba-iba ang ating paraan ng ministeryo. Last year po, ang inyong po lingkod, yung huling taon po natin sa CE, ay ang edukasyon Kristiyana po ay talagang full online po lahat. Kasama na ang study school, kasama na po ang iba't iba pong mga ministeryo ng CE. Talagang nagbago ang takbo ng ministeryo. At magpahanggang ngayon, ganun pa rin po. Sa Alpha and Omega po, sa ngayon po, sa Alpha and Omega, kami po ay nagbalik sa online po, ay nagbalik po kami to March because of the rise of pandemic sa Pasay. Mataas po ang bilang ng COVID cases sa Pasay ngayon. Though sa area po ng Alpha ay wala masyado, pero yung mga ilang barangay po ay talagang mayroong COVID-19. At iba po talaga ang ministeryo na yan. Tama po ba? Nagbago po nagbago. Pero sa pagbabago ng panahon, tandaan po natin ito, ano mang nagbabago sa ating kapaligiran, lagi ang biyaya ng Panginoon, ang kilos ng Diyos hindi nagbabago. Amen? Kung natalakay po natin last week, ang tinalakay po last week actually is yung di natitinag na kaharian ng Panginoon. Na kung ang panahon ay medyo normal, tandaan natin, yung kaharian ng Panginoon hindi natitinag yan, patuloyan yan. Ngayon po umagang ito, pag-usapan po natin ang ganitong paksa. Huwag mabalisa ang Diyos sa'yo'y kumakalinga. Sabihin nyo nga po, basahin nyo sabay-sabay. Ready, go. Huwag mabalisa ang Diyos sa'yo'y kumakalinga. Yan po, hindi nagbabago yan. Sa pagbabago ng ministeryo natin, itong pagkalinga ng Diyos ay hindi inababago. At sa pagkalinga niya sa atin, tandaan po natin ito, yung utos o atas o sinasabi sa ating huwag mabalisa, patuloyan po yan. Palagi sinasabi sa atin, huwag kang mabalisa. Tignan niyo yung katabi po ninyo. Sabihin niyo sa kanya, huwag kang mabalisa, kapatid. Ha? Baka yung katabi niyo baka nagmumukmuk na sa isang tabi. Sabihin niyo sa kanya, huwag kang mabalisa, kapatid. No? Kasi hindi tayo nakikita ng mukha ngayon. Hindi makita kung nakangiti ba o nakasimangot. No? Tama po ba? Kaya sabihin sa katabi niya, huwag kang mabalisa. Ano mang kalagayan mo ngayon, huwag kang mabalisa. Sapagkat ang Diyos sa iyo ay kumakalinga. At patuloyan po yun, hindi nagbabago yun. Lagi kang kinakalinga ng Panginoon. Amen? Amen. Pwede ba bigyan natin ng palakpak muna ating Panginoon? Purihin ating Panginoon, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sinasamba po namin kayo. Purihin ang ating Panginoon. Huwag kang mabalisa. Sa po ng talata, pwede ba samahan niyo ako sa pagbasa? Verse 25, sabay-sabay natin sabihin, tayo po lahat, talatang 25, Mateo 6:25, tayo po lahat, go! Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Verse 28, tayo po lahat. Ready, go! At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Verse 34, everybody. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong masuliranin sa bawat araw. Mga kapatid, ang mga katotohanan iyan ay patuluyan, hindi po nagbabago. Yung utos ng Panginoon na huwag mabalisa ay nagpapatuloy. Gusto ko sabihin mga kapatid, sa mga pagkakataon ito, ano mang pinagdaraanan natin ngayong pandemya, o hindi man pandemya, kahit krisis, maliit man o malaki ang problema mo ngayon, pasan-pasan mo man ang daigdig o pasan mo isang maliit na bato, gano'n mang kalakihan, tandaan natin ito. Huwag kang mabalisa. Ang Diyos ay kumakalinga sa iyong buhay. Pwede naman dumulog na sa panalangin, manalangin tayo. Lord, ngayon pong umaga, kami po'y dumudulog sa iyo, lumalapit sa iyong harapan, na sa amin pong kalagitnaan, inaasahan
magbibigay ng katotohanan ng iyong salita. Samahan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Magturo po kayo sa amin at makita po namin, Panginoon, ang kalooban sa buhay ng bawat isa. Mangusap po kayo, makikinig po kami ng mga anak sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen at amen. Tatlong bagay po ating pag-aaral ngayong umaga. Number 1, huwag mabalisa. Mas mahalaga ang buhay natin kaysa ibang mga bagay. Kung nababalisa tayo ngayong umaga ito, hindi tayo dapat nabalisa sapagat mas mahalaga ang buhay mo sa mga bagay na sanlibutan ito. Basahin po muli yung verse 25, binasa na po natin kanina. Babasahin po natin yung verse 26. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman, o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayo mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Worrying, anxiety, anxiousness, pagkabalisa, pag-aalala. Ano ba ang tanda ng pag-aalala? Pag-usapan muna natin ito. No? Ayon sa mga psychologists, ilan po mga tanda ng pag-aalala o pagkabalisa ito? Kapag ikaw ay kinakabahan at hindi mapakali, isang sign yan. No? Hindi ka mapakali. Meron ng may pagkabalisa yan. Kapag ikaw ay nag-aalala sa nakaabang na panganib, yung nag-aalala, hindi pala nangyayari, nanganganib ka pala, nag-aalala ka na. Ayan. Kapag ikaw dahil may mabilis na pintig ng puso, mabilis yung pintig ng puso mo, tugudog, yung puso mo, hindi mo maintindihan ba't ang lakas-lakas, hindi mo wala kang sakit sa puso, pero kumakabog yung dibdib mo. Kapag mabilis na paghinga, hinahabol ang hininga. Sabi dito, pag pinagpapawisan, yung todong pawis, no? Kaya nababalisa ka na, no? Pag todo ang pawis natin. Ito pa isa, pag ikaw ay may panginginig. Mga sign po yan ng pagkabalisa. Pasado na ba kayo? meron pa. Pag ikaw ay, ito rin sign ng pagkabalisa, yung nangihina ka at nanulumo, wala ka na ng sakit pero nangihina at nanulumo ka. Isang sign ng pagkabalisa yan. Isa pa tanda ng pagkabalisa, nahihirapan mag-isip sa alalahanin. Ang dahil mong problema, pero isip ka ng isip. Hindi ka talaga isip ka ng isip, nahihirapan ka. Nahihirapan matulog. Sabi niya, Pastor, hindi ako nabalisa. Sino sa inyo may time na hindi kayo nakatulog pa ng pandemya? Nahihirapan kayo matulog. Dumating sa atin yung pagkabalisa, di ba? Yung nahihirapan ka matulog. Mayroon, ito sign physical po ito. May gastrointestinal problems. Isa pala yung sign ng yung pag ikaw ay nababalisa, medyo kumukulo ang tiyan at iba-iba yung pakiramdam ng tiyan. Nahihirapan pigilin ang pag-alala. Talagang wala ka, ayaw mag-alala pag nag-aalala ka. At ang huli sabi nito, umiiwas ang problema at alalahanin. These are just signs of worrying. Mga tanda po yan. Marami pang pwede maging tanda ng pag-aalala. Pero tandaan po natin ito, sa pag-aalala, iba-ibang klase po yan. Meron tinatawag, ayon po sa psychology nga, may mga uri ng pagkabalisa. Una, kaya nababalisa due to medical condition. Kaya tayo nababalisa kasi may sakit ka. Kaya ka pa hindi makatulog dahil sa iyong karamdaman. Pangalawa is panic disorder, panic attacks. Meron kang kinatatakutan mangyaring bagay, ayaw mangyari. Itong pandemya, nagpanic attack ang marami, di ba? Kaya nababalisa. Bakit nagkakaroon ng panic buying? Bakit nagkakaroon ng pag-alala? Dahil nga sa pandemya. Meron tatawag na separation anxiety. Yung meron sa mga bata, di ba? Yung nahiwala yung bata, nagkakaroon ng pagkabalisa. Ngayon, yung mga nahihiwalay sa asawa, sa pamilya dahil sa abroad, nagdudulot ng separation anxiety kasi nagkahiwalay kayo eh. Nagkakaroon ng kabalisaan. Social anxiety. Yung may mga tao talagang ayaw makisama sa tao. At nag-aalala po yan. At
Kaya ayaw lumabas ng bahay kasi ayaw kung, lalo ngayong pandemya, social distancing daw eh. Meron akong kilala hindi sumasakay ng jeep. Hindi sumasakay hindi nagko-commute, naglalakad. Bahay to school, teacher siya eh. Ayaw niyang mag-commute. Bakit? Ayaw niya may makatabing tao. Dahil nga itong social distancing na tinatawag. At pagdating niya sa school, nagkukulong sa kanyang kwarto, hindi nakikipag-usap sa mga ibang teacher. Nagkaroon ng anxiety. Ito, malamang meron tayo dito. Iba't ibang klase ng phobia. May mga phobia tayo, di ba? Yung bang kinatatakutan nating mangyari. And these are kinds of worrying at mga pagkabalisa natin. Pero lang po natin ito. Sa atin po kasi, may tinatawag po na kaya tayo nag-worry dahil sa pangailangan natin. May tinatawag na basic need. Kapag wala ka ng pagkain, wala ka ng pera, nagkaalala tayo. Diba? Kapag wala ka ng pagtulog, kapag wala ka may suot, nag-aalala tayo. Ayon din po sa psychology, pa rin, punta mo na sa psychology, no? May tatlong klase pala ng need. Yung basic need, psychological need, self-fulfillment need. Puro need yan. At kapag hindi na-limit yung need natin, it causes us to worry. Nag-aalala tayo. Hindi na natin isa-isa yan. Pinakita ko lang po yung diagram na makita natin meron pala iba't ibang klase ng need. No? At sa mga kailangan po na yan, mga kapatid, these things na hindi na-limit, nagkakos ito ng ating pagkabalisa. Pero bilang mananampalataya, punta tayo ngayon sa pagiging mananampalataya. Ang sabi ng Biblia, na binasa natin kanina, tandaan natin ito, mas mahalaga ang buhay. Amen? Lahat ng kailangan na yan, lahat ng dahilan ng ating pagkabalisa, lahat ng uri ng pagkabalisa, tandaan natin ito, mas mahalaga ang buhay na mayroon tayo kaysa anumang pangailangan natin sa buhay nito. Hindi ang kailangan mo, hindi ang sitwasyon mo, ang dapat kumontrol sa ating buhay. Sapat ang buhay na meron ka ngayon ay mas mahalaga kaysa mga bagay na iyong inaalala ngayon. Ang buhay na ito, tandaan natin ito, ay hindi lamang tumutukoy sa pisikal na buhay. Yung buhay po natin, mga kapatid, hindi lang pisikal na buhay ito. Hindi lang ito emosyonal, hindi lang ito psychological. Ito'y tumutukoy sa ating spiritual na mga buhay, mga kapatid. Kaya pag pinag-usapan natin yung mas mahalaga ang buhay, ang tinutukoy natin ito yung buhay na mula sa Panginoon. Sabi ng binasa natin talata kanina, sa Matthew 6:25-27, kung ang ibon, listen, ay pinakakain ng Diyos, lalong higit ang taong hiningahan niya ng buhay. Kung ang ibon nga pinakakain niya nabubuhay nang wala naman nag-aalaga di lalo ka na binigyan ng Diyos ng buhay, di ba? Kaya anumang pisikal ng pangailangan natin, lahat yan nakatiyakan na ikaw binigyan ng Diyos ng buhay. And that life, kaling sa Panginoon yan, pinahalagaan ng Diyos yan. Ang pagkabalisa, tandaan natin ito, ay walang maitutulong at maidudugtong sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya kahit mabalisa ka na mabalisa, magmukmuk ka sa isang tabi, manginig ka ng manginig dyan, magpawis ka ng magpawis dyan, hindi ka nagtulog magdamag, walang naitulong ito sa buhay mo. Bilang mananampalataya, pahalagaan mo yung buhay mo, kapatid. Dahil mahalaga ka sa Panginoon. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Naniniwala po kayo doon? Na ang Diyos nagmamalasakit sa inyo? Amen? Kung naniniwala tayo nagmamalasakit Diyos sa atin, walang dahilan para mabalisa tayo. Diba? Kung yun ang paniniwala mo, nagmamalasakit ang Diyos sa iyo, ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo, then walang dahilan para ikaw ay mamroblema, malungkot, mag-alala sa buhay na meron ka ngayon. Dahil ang Diyos na meron ka ay Diyos na nagmamalasakit sa iyo. At kailangan nang gawin pagkatiwala ng sarili sa Kanya. Anong gagawin natin ngayon? Listen, totoo mga alalahanin sa buhay. Totoo po yan. Ayoko sabihin sa inyo, wala na pong pandemya, meron po.
Wala pong COVID, meron pong COVID mga kapatid. Magkakaproblema pa rin kayo pagkatapos ng pananambahang ito. Pero tandaan natin ito, gayon pa man, magtiwala kang totoong may Diyos tayo nagpapahalaga sa ating buhay. Totoong nangyayari sa paligid natin. Totoong may problema tayo, pero higit doon, magtiwala ka na may Diyos kang nagpapahalaga sa buhay na meron ka ngayon. Tapat siya sa kanyang pangako. Anong pangako niya? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Amen? Kung naniniwala ka doon, walang dahilan para ikay mabalisa, para ikay mag-alala. Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi ka pababayaan eh. Ba't ka nababalisa? Diba? Amen? Sabi siya tabi niya, wag ka mabalisa, kapatid. Minsan bigas lang ang nawala, hindi na makatulog. Nawalan ng pera, ang hanap na si Bombay. May Bombay pa ba ngayong pandemya? Ha? Mga kapatid, kung meron man sa inyo, no, commercial lang, sideline, side segue lang ng konti. Hindi makakatulong sa atin yung mga ganong umasa tayo sa Panginoon. And I believe, dito sa bayanan, nagpapasalamat sa Panginoon ako. I praise the Lord dahil nakita ko paano kayo magmahal at magmalasakitan sa iglesia ito. Ano po? Ako po yung nakapaglingkod sa bayanan before. Hindi pa ako panahon to. Matagal na yung Roger, no? Ano bang 20, ano ba yun? Matagal na po yun. Nakapaglingkod po twice sa mga kalalakihan po ng bayanan. Sila Kuya Tanji, mga kasama po kami sa Laguna at sa Nasugbu ng retreat ng kalalakihan. At mga kalalakihan, after ng retreat, nag-iiyakan kayo mga lalaki after the retreat. Puri ng Panginoon dahil nakita natin kung paano ang malasakit ang iglesyang ito sa mga tao. Nakita ko po yun. Kasi kahit mga kalalakihan, talagang inaakay sa Panginoon. At nakita po natin kung paano kayo magtatag ng mga churches. Sabi nga ng pastor, maging halimbawa. Totoo naman, pastor. Ang bayanan po ay huwaran sa maraming churches po natin ngayon na kayo po ay isa yata sa maraming anak iglesia sa panahon na yun. Kaya puri ng Panginoon, with your mission team na nagpapatuloy, kahit may edad na, no? Nagpapatuloy sa pag-mission. Puri ng Panginoon, dahil ginagamit kayo ng Panginoon. Sa aming mga pastor, ginahawa po yun sa amin. Kalakasan po sa amin yun. At purihin ang ating Diyos. At yun pong biyaya na yun ay ating damihin. Hindi tayo iiwan, tayo pababayaan ng Panginoon. Magpatuloy lang po kayo sa paglilingkod sa Kanya. Anong gagawin natin? Tanggapin natin katotohanan sa mga krisis ng buhay. May krisis po may krisis talaga At magtiwala tayo sa pagmamalasakit ng Diyos sa ating buhay. Hindi ka lang pinahalagahan ng mamalasakit sa iyo. Ano po? Kung meron bang unang nalulungkot sa kalagayan mo, ang Diyos yun. Sa kalagayan natin ngayong kapatid. Kung meron mang nagdadamay sa iyo, sa iyong kahirapan, sa iyong karamdaman, sa iyong problema sa tahanan, ang Diyos natin yun. Ang kailangan lang natin ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Ano po? Tanggapin natin ang Kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. And that is His promise. Huwag kang mag-utubiling lumapit sa Kanya at tatanggapin natin ang Kanyang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kapatid, mahalaga ang buhay mo. Huwag kang mabalisa. Number 2, huwag mabalisa. Tanda ng malalim nating pananampalataya. Sabi ng verse 28, at bakit kayo na mabalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangian, ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. And verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan ginagatang sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Yung nababalisa, kay liit ng pananampalataya. Yung hindi nababalisa ay tanda ng malalim na pananampalataya. Listen, kapag meron tayong namit ng kapatirang nababalisa, o hindi man kapatiran, unawain po natin sila.
Huwag tayo maging judgmental. Ano? Pag nababalita ko, kapatid, ang baba ng pananampalataya mo. Pag may nababalisa tayong kapatid, wag na sabihin sa kanya yung cool ka lang. Wag na sabihin yun. Kasi kung ang isang kapatid natin nababalisa, hindi niya alam ang gagawin niya eh. Kahit sabihin mo cool ka lang, kalma ka lang, wag kang mabalisa. Mga kapatid, yung sitwasyon niya, hindi natin alam kanyang pinagdaraanan. Pakinggan natin yung kanyang kalagayan. Hindi madali ang mabalisa, tandaan natin ito. Pag pinag-usapan natin, pag-unawain natin ang nababalisa, hindi madali ang mabalisa. Ano po? Next ano yan? Hindi madali ang mabalisa. Mahirap pong yung kapatid nating nababalisa, mahirap para sa kanya yun. And unawain po natin siya. Ito yung may epekto sa katawan. Kapag may natawag nababalisa, naapektuhan ng katawan niya. Nagkakasakit, yun nga, hindi makatulog, namamayat, o mayroon pa ibang mga epektong karamdaman. Pag sinabi natin nababalisa, tandaan natin, magkakaibang level niyan. Hindi pare-pareho ang kabalisaan. Kaya wag tayo mag-a-attempt agad na payuhan ng isang kapatid sa kanyang kabalisahan. Intindihin mo natin kung ano mang pinagdaraanan niya. Meron sa ating ginagawa, pag meron nababalisa, nakikiramay tayo. Minsan tama ang makiramay, minsan mali rin naman. Ano po, may mga pagkakataon kasi sa nakikiramay, kung ako nga, naranasan ko rin yan eh. Sasabihin, ikaw yun, hindi ako yan. Kaya intindihin mo naman yung kapatid natin na nababalisa. Totoo yung kanilang, tandaan natin ito ha. Pag may nababalisa, totoo yung kanilang iniisip, totoo yun. Nararamdaman nila, naiisip nila yun. Huwag na sabihin, ako hindi totoo yung kapatid, huwag ka maniwala din, mali ang iniisip mo, mali nararamdaman. Naiisip nila, naramdaman niya eh. Totoo sa kanya yun. You have to understand that. And also, irespeto natin yung kanyang kabalisaan. Pag may kapatid tayo nababalisa, irespeto natin sa kanyang kabalisaan. Pero ito maganda sa huli. Tandaan natin ito. Anumang kabalisaan, may solusyon. Amen? Kanyang kabalisaan. At kung ikaw yung solusyon ng kabalisaan mo, lalim na pananampalataya, ang solusyon ito, lumalim ka sa Panginoon. Huwag kang titigil sa Panginoon. Huwag kang titigil sa paglago sa Kanya. Nasa natin kanina, yung damo sa parang. Agarang bulaklak. Palataya. Wala pala na. Pero pinagpala silang higit kaysa sa damit ni Haring Solomon. Di ba? Wala pa ng palataya yun. Ikaw pa kayong sumasampalataya sa Diyos. Diba? Nandiyan mo ka mga kapatid? Kayong ating pong biyaya mula sa Panginoon. Higit tayo sa damong ipinanggagatong lamang. Higit tayo sa mga halamang ito. At tandaan natin lang ito. Higit ako sa damo na ito. Higit ako sa mga damo sa parang. Ibig sabihin, listen, ang pagkabalisa sa ating mga pangailangan ay dahilan upang nasain natin lumalim pa sa pananampalataya sa Diyos. Kung maranasan mo ang pagkabalisa, hindi dahilan yon para tumigil ka sa pananampalataya. Kung naranasan mo man minsan sa buhay mo na ikay nababalisa o ngayon nababalisa ka sa buhay mo, yan ay dahilan upang sa church, ang Biblia magtitigil sa Panginoon. Dahil ang solusyon sa lalim na pananampalataya sa Panginoon. Because as you grow in the Lord, at napagtatagumpayan na. Amen? Kaya puli ng Panginoon, mga kapatid. Sa 2 Pedro 1:3 and 4, sabi niya rito, tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na nagtuturo sa atin upang tayo mamuhay na makadiyos. Ang purpose ng pagiging Kristiyano ay mamuhay tayo makadiyos. Verse 4, sa paraang ito ay binigyan na tayo ng madakila at napakahalagang pangako. Listen, upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito. Magtagumpay tayo. At sabi niya sa huli,
upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ibig sabihin, yung ating katangian ay umunlad na makadiyos. Kaya talaga kailangan natin lumago sa pananampalataya. Kapatid, lumago ka sa pagkakilala ng ating mga buhay. Amen? Taas niyo ako. Diba? Amen? Wala sumasagot eh. Lahat tayo may problema, mga kapatid, iba-iba lang. At ano mang problema mo, kapatid, tandaan natin ito. Ano po? Nasa panahon tayo ng krisis. Nakatugunan sa lahat ng krisis. Itong pandemya noon, hindi dahil may pandemya, kundi because of the pandemic, marami ang nagbalik loob sa Diyos. Because of the pandemic, ito yung pagkakataon nagkasubukan. Sino matira matibay? Diba? Ito, pupunta ka ng kapilya, naka-face mask ka, naka-face shield ka. Diba? Lahat ng pag-iingat kailangan mong gawin. Mag-alcohol ka, tetest pa yung temperature mo. Pag may lagnat ka, pauwiin ka, sayang naman ang pagpunta mo sa kapilya. Talaga, malaking struggle sa atin to. Pero purihin ang Panginoon dahil yung krisis na ito ay dahilan ng Diyos upang lalo tayo lumapit sa Kanya. Kaya purihin ang ating Panginoon. Ako po, nagpupuli ako sa Panginoon because sa nakakaalam po na yung live chat po natin, gabi-gabi po yun. Wala pa po alas 7, nag-aabang yung mga kapatid natin. Daman-daman mo yung excitement makapakinig ng salita ng Panginoon. At isang taon na po kami sa biyaya ng Panginoon nagpapatuloy. Diba? In spite of the crisis. Kung wala yung pandemya, wala naman po yun eh. Pero niloob ng Diyos na maitatag ito. Kaya puli ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pangako niya, lahat ay idaragdag sa atin. Amen? Amen? Basta inuuna mo Panginoon, daragdag na sa iyo. Unahin mo lang siya. Diba? Kaya, kahit panahon ng krisis, lalo kang lumapit sa Kanya. Kilalanin po natin mabuting Panginoon sa ating buhay. Patuloy mo siyang kilalanin. Sino ba si Jesus sa iyo? Ito ikaw tatanungin ngayon. Ang sagot agad natin, Panginoon, tagapagligtas. Ano pa? Panginoon, tagapagligtas. Ano pa? Panginoon, tagapagligtas. Wala na masabi. Listen, dagdagan mo naman. Ibig sabihin kilalanin pa yung Panginoon. Sino ba si Jesus para sa iyo? Kasi the more na tayo lumalago sa Panginoon, napagtatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok ng buhay na ito. Lahat ng kabalisaan ng pagtatagumpay mo. Hanggang ang uri ng mga buhay natin ay masasabi nating malalim na sa pananampalataya. Amen? Kaya nasa ka na ba sa iyong pananampalataya? Pastor, ako po, 20 taon na po ako sa Bayanan Diamond Church. Hindi, nasaan ka sa pananampalataya mo? Baka 20 taon ka na sa Bayanan, matitisurin pa rin. Na? Ilan taon ka na sa Bayanan? 10 taon na po ako dito. Balat sibuyas pa rin. Na? Nakanti na konti, nagtatampo na, di lang nagsisimba. Meron bang ganun pa rin sa atin? I hope wala na, no? Kasi habang lumalago tayo sa Panginoon, napagtatagumpayin natin ito. Amen? Amen po rin, Panginoon. Number 3, huwag mabalisa. Panguli na po ito. Sapat ang ating suliranin sa bawat araw. Huwag mabalisa. Ang suliranin mo sa bawat araw, yung problema mo sa bawat araw, sapat na yan. Kaya huwag kang mabalisa. Kasi yung kabalisaan, ay inisip mo yung mangyayari. Hindi pa nangyayari, nababalisa ka. Kung ito na yung nangyayari, ito yung sapat para sa iyo. Kaya huwag kang mabalisa. Sabi ng talata, 31-32, kaya huwag kayo mag-alalas na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang namabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na inyong Ama na sa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Verse 33, alam natin lahat ito. Seek ye first, di ba? Ngunit higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos
at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. 34. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Huwag kang mag-alala. Sapat ang problema mo ngayong araw na ito. Asikasuhin mo yung araw na ito. Iwasan natin sabihin sa isang taong nag-alala mga bagay na ito. Ito yung mga tip ito sa psychology na ilang mga dapat natin ginagawa. Iwasan sabihin ano ito. Pag meron na babalisa, huwag niya sabihin sa kanyang kapatid, maliit na bagay lang yan. Malaki nga sa kanya, huwag sabihin maliit na bagay. Ano po? The best talaga pakinggan mo muna yung problema. Huwag niya sabihin sa kanya ito, kaya mo yan. Kaya mo yan. Minsan, it doesn't help. Kasi nga, sa totoo, hindi niya nga kaya eh. Maganda, samahan mo siya sa kanyang kalagayan. Ibig sabihin, magiging maayos din lahat. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din yan. Ang tanong doon, kailan? Ito yung kadalas ginagamit natin. Kapatid, pareho tayo ng pinagdaraanan. Para bang mapapalubog yung loob. Pareho tayo, kapatid. Yung pinagdaraanan, ganyan din ako ngayon eh. Nandamay ka pa. Meron pa ganito eh. Kapatid, para mabiro mo lang, mapatawa mo, patatawanin mo, sabi mo, ay, pagkain ng katapat niyan. Kulang ka sa kape. May nababalisa nga siya eh. Hindi na natin. Panghuli, ito na yung huli. Dahil medyo guilty ka, nababalisa siya, tatanong mo siya, may nagawa ba akong mali? Minsan ako ba dahilan nung nababalisa dahil sa akin? Para lang maalo nga siya. Listen, pag may nababalisa rin ang kapatid, tandaan natin ito. Sabi sa kanya, sapat yung problema mo ngayon. May problema siya ngayon, samahan mo siya sa problema. Huwag mo siya ilayo sa problema niya. Dahil sa kasalukuyan, ito yung nararanasan niya eh. Ano gagawin natin? Sabi ng talata, ang pag-aalala sa mga pangailangan natin, listen, ay gawain ng mga tao ng pananampalataya. Pag nag-aalala ka sa iyong pangailangan, gawain ng tao ng pananampalataya. At tandaan natin ito, nalalaman ng Diyos ang pangailangan ng kanyang mga mananampalataya. Kristiyano ka ba? Amen? Alam ng Diyos yung pangailangan mo. Binasa natin talata kanina eh. Nalalaman niya eh. At dahil alam niya yung kailangan mo, tandaan niyo kapatid, hindi ka niya pababayaan dyan. At alam niya yung sitwasyon mo ngayon. Ano po? Alam niya yan. Sa bawat araw, sapat ang ating problema. Tandaan natin ito. Ibibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Daragdag niya ang lahat kung inuuna mo ang ating Panginoon. Listen, bakit ka mag-aalala? Yung problema mo ngayon, ang Diyos ang nag-aalala. Diba? Bahala ang Diyos problema mo ngayon. Itinuro niya ang paraan. Ano yung paraan? Higit sa lahat ay bigyang halaga ang kaharian ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Unahin mo siya. Unahin mo siya. Pag sumakitan mo siya una sa lahat at lahat ng kailangan mo, pagkain, damit, anong basic need mo ngayon, ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Matthew 6:34, binasa natin kanina. Huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Ano yung sabihin nito? Listen, ang nakaraan ay tapos na. Kahit ipag-alala natin ang mga nangyari, hindi na natin ito maibabalik pa. Huwag kayong aawit ng kung maibabalik ko lang. Wala ka nang maibabalik. Ha?
Ano mang sitwasyon mo nakaraan, tapos na yon. Yung sitwasyon mo ngayon, asikasuhin mo. Yung kahapon, tapos na. Yung nakaraan mong maganda, yung nakaraan natin nung ako'y kabataan, paano kabataan ko, ang lakas-lakas ko, ang gwapo-gwapo ko, ang ganda-ganda ko, ang yaman-yaman ko, tapos na yon. Anong sitwasyon mo ngayon? Yun ang iyong pagsikapan ayusin. Yung bukas, listen, bukas pa yun. Kahit anong pilit natin madali ng bukas, tandaan natin ito, hindi pa rin ito magaganap sa kasalukuyan. Kahit anong pilitin mo ngayon, kahit atakin mo ng atakin, dapat lunis na, hindi, linggo pa rin. Kahit anong gawin mo kapatid, yung araw mo ngayon ay araw mo ngayon. Hindi pwedeng maging bukas yung araw mo ngayon. And therefore, sapat ang araw mo ngayon. Amen? Mabuhay tayo sa kasalukuyan. Ano po? Wag sa nakaraan at wag sa bukas. Harapin natin ang bawat suliranin sa kasalukuyan at hindi ang suliranin sa nakaraan at suliranin na isip mo pa lamang na magaganap. Kasi balik ka ng balik sa nakaraan, nauubos na oras mo. Totoo po yan. Nauubos kasi hindi ka move on. Move on naman, sabi nga ng mga kabataan, di ba? Yung bukas naman, ang dahil plano, dahil gusto mangyari, pilit ka ng pilit, hindi pa nag-aayusin mo na yun. Tandaan natin to, yung bukas mo ay ididikta ng ginawa mo ngayon. Nandiyan kayo natin. Yung ginawa mo ngayon ay magdidikta doon sa mangyayari bukas. Kapag hindi ka naghugas ng pinggan ngayon, definitely bukas yung lababo mo, ang dumi-dumi, di ba? Ganda lang naman yan kasimple, di ba? Kaya yung hindi mo ginawa ngayon, asahan mo bukas tambak yan. Ngayon pa lang asikasuhin mo na ang sitwasyon mo. Ito ang ipag-alala mo. Dahil habang meron kang ipinag-aalala sa ngayon, sabi ng Biblia, sapat ang suliranin mo sa araw na ito. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Huwag mabalisa. Sabi lang sabay-sabay, huwag mabalisa. Masa ko mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Sapagkat higit na mahalaga ang buhay mo sa ibang mga bagay. Huwag mabalisa, tanda ng lumalalim na pananampalataya mo, kapatid. Huwag kang mabalisa, sapat ang suliranin mo sa bawat araw. Kapatid, mga magulang, huwag kang mabalisa. May pandemya man o wala. Sa lahat ng panahon, maging sa bagong normal ng buhay natin ngayon, tandaan natin, huwag tayong mabalisa. Mga kapatid ko sa bayanan ni Emily Church, huwag mabalisa, ang Diyos sa iyo'y kumakalinga. Bigyan natin ang papuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, ang kapanatagan na mula sa Diyos ng kapayapaan. Pwede ba bigyan natin pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon? Pwede ikaw, Diyos, na kinain po kayo, sambahin po kayo sa umaga ito, sa hindi kayo kalulatian sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po, pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa isang napakabiyayang mensahe. Nasa panahon po tayo ngayon ng pagdulog sa altar. Yung lahat ng may mga pasasalamat, sumapit sa kanilang kaarawan, anibersaryo at kahilingan, tayo pong lahat ay tumayo at papanalangin po tayo ng ating pastor.
sa mapaghamong mensahe namin na pakinggan. Kung kinilos mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa upang makalaya sa pangalipin ng pagkabalisa. O sa pakikinig ng mensahe ito, Panginoon, kinilos mo ang iyong mga anak upang magkaroon ng isang kapasyahan na buong pusong pagkatiwala ang kanilang buhay at kabuhayan sa iyo namin, Panginoon. Lord mo dakilang Diyos ng kanilang mga hakbang ng pananampalataya ito, magabayan ang bawat isa. Gagawa. Maraming salamat. Hindi kami dapat sapagkat kilala namin ikaw na may hawak na aming bukas. May magadakilang Diyos sa mga anak mo na pinilos sa umagang ito. Patuloy ka pang magpakaya at gamitin mo instrumento ang bawat isa upang kami man ay magamit mo sa pagpapatibay sa buhay pananampalataya ng aming kapwa. Magbigay ng pag-asa sa mga wala ito at patuloy na maging masigla ang buhay pananampalataya na patuloy na humahayo, naglalapit ng mga tao sa iyo at pinatatatag ang buhay pananampalataya ng bawat nagtiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Tanging pagpapasalamat. Maaari ito ay may kinalaman sa pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Tanggapin mo salamat. Ito bang Panginoon may kanalaman sa kanilang mga mahal sa buhay? Patuloy mong katakuin ang pangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sila, Panginoon, ang mayroong mga tayong kahilingan. Alam po namin na ikaw ang nakikinig sa kanilang mga panalangin. Sila, Panginoon, ang mayroong pasalamat dahil sa kaarawan ng kanilang pagsilang. Ako, Panginoon, ay isa sa nagpapasalamat sapagkat ang aking nanay pinaabot mo ng 100 taon. Kapuri-puri sa iyo, Panginoon. Sa iyo mabalik ang lahat ng pagpupuri. Ang kalakasan ng kalusugan, sa iyo po namin pinagpapasalamat. Sila, Panginoon, na pinasakit mo sa anibersaryo ng kanilang kasal. Marami pang mga taon ang pagsama ang kanilang maranasan. Patuloy na i-bless mo ang kanilang buong sambahayan. Hindi lamang pisikal na kaunlaran, kundi maging sa kanilang buhay espiritual. Patuloy na munlad ang pananampalataya ng mga anak na ito. Mga Panginoon, sa umagang ito, hindi lamang pagpapasalamat, kundi panibagong pagtatalaga ng buhay ang maranasan ng bawat isa amin upang kami ay maging kalugod-dugod na daluyan ng iyong papapala para sa aming kapwa. At ipagkaloob mo ang iyong mayamang basbang sa iyong mga anak mo. Sa aking mga magudang mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo natin. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang bukas sa inabang sa iyo. Hingat nawa ng Panginoon ang kanyang bukas sa iyo bayon ng kapayapaan. Ngayon, habang kayo nabibuhay. Amen. Sa mga biyaya mo, laging natatanggap.
Makakaupo na po ang kapulungan. Nasa panahon po tayo ngayon ng pagbibigay sa kaban ng Macedonia. God loves a cheerful giver. Ang kaban po ng Macedonia ay tinutulong po natin sa mga kapatid na ospital, nagkasakit, mga nakaranas ng iba't ibang pagsubok na kailangan ng tulong na mula sa Macedonia. Manda na rin po yung mga ushers. Sambitin po natin ang sumasampalataya. Kay si Kristo na anak ng Panginoon natin ang sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kapatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula na paririto upang humakom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Malapit papurihan ang anak naman at ang Espiritong Banal na ang kanyang mga nilalang. Amen. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa katiyakan ng iyong mga pangako ay iyong tutuparin sa iyong katapatan, sa iyong dakilang katapatan. Purihin po kayo sa katiyakan namin na kayo kasama namin sa lahat ng panahon at di mo kayo iwan, di mo kayo pababayaan. At sa umagang ito, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, patuloy na maranasan ng iyong mga anak ang iyong mayamang pagpapala
pamagitan po ng pagtataas ng kamay ng inyong abang lingkod. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Sumain niyong lahat ang kalakasan at pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at sa bawat isang kapuspusan, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ngayon magpakailanman sa Diyos ng kalulatian, karangalan, kadakilaan, sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Isang malugod na pagbati at pag-welcome po sa ating tagapagsalita ngayong araw na ito kay Pastor Jun Lopez na mula po sa Alpha and Omega Pasay Congregation. Maraming salamat po. Ang ating pong mga March birthdays. March 13, Jamie Duquilar. 17, si Ate Lenny Tunumpip. 18, Jeramil Zapanta. 19, Richard Safe. 20, Cindy Safe. 22, Lalaine Tanhueco. Happy birthday po sa inyong lahat. Schedule po for the month of March 2021. Ngayon po, ang ating po naging tagapagsalita ay presider. Sa Huwebes po, midweek, ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor Monching Safe at ang patnugop ay ang kapatid na Estela Nerpio. Sa 21, susunod na linggo, ang ating pong tagapagsalita ay ang ating pong butihing Pastor Cirilo Juan at ang ating patnugot ay ang Predikadora Cora Liserio. Sa 25, midweek, si Pastor Raul Tamayo ang ating tagapagsalita. 28, Sunday morning, Pastor Cirilo Juan, ang ating tagapagsalita at ang predikador ay si Ovid Eusebio. Ang naging midweek attendance po noong Huwebes, March 11, 2021 ay 18. Ang attendance po natin ngayon, March 14, 2021 ay 74. Salamat po sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awiting recessional.